Dalawang malalaking sunog ang naitala sa Valenzuela City at Quezon City kagabi. Daan-daang mga pamilyang nawalan ng tirahan. Magpapasko pa naman. May 10 ring nasawi sa magkahiwalay na sunog. Nagsagawa naman ng information drive ang BFP o ang Bureau of Fire Protection para paalalahanan ng mga residente tungkol sa ilang iwas sunog tips ngayong magpapasko. May report si Lia Manialac del Castillo. Hanggang tingin na lang ang ilang residente ng Barangay Malanday, Valenzuela City sa kanilang mga nasusunog na bahay. Yung mga damit po, tsaka yung mga ibang gamit po. Kasi po nalulungkot ako kasi magpapasko. Ganyan nangyari sa amin. Ang sunog na ito umabot ng general alarm. Pahirapan ng pag-apula dahil ang mga residente nakikiagaw ng hose sa mga bumbero. Pahirapan din ang pagpasok sa lugar. Ang difficulty po kasi natin dito, iisa access natin dito iisa. So, marami tayong truck nasa labas, hindi po makalapit. Pagliwanag, binalikan ng mga residente ang kani-kanilang mga bahay sa pag-asa na may mga bagay pang pwedeng mapakinabangan. Wala nang saysay sunog na ano pa gagawin namin? Ano lang. Wala kaming pangalmusal, kaya ginawa na namin to. Siyempre, kanya-kanyang diskarte na to. Baka mabuisit pa ako, benta ko na lahat ng yero na yan Sa bahay na ito, sinasabing nagsimula ang sunog kagabi dito sa Barangay Malanday. Mabilis na kumalat ang apoy kung kaya't mabilis ding natupok ang mga katabi nitong bahay. Sa ngayon, abala ang mga residente sa paghahanap ng kahit anuman na maaari nilang ibenta para mapagkakitaan. Kahit bawal, may ilang sinusungkit na ang kawad ng kuryente habang tuluyan ang pinutol ng ilan ang hose ng tubig para makapag-igib. Inamin ni Rowel Rebarter na nagmula sa ibaba ng kanilang bahay ang apoy. Nagsunog daw kasi ang kanyang bayaw para umano maalis ang mga surot. Pagising ko talaga, malaki ng apoy sa baba. Nandoon kami sa taas yung anak ko. Hindi na ako makapasok sa baba Doon na lang ako sa bintana, tumalon kaming anak ko Yung bayaw ko daw, nagsusunog daw ng basura sa baba. Kaya para daw makuha ng mga surot. Sa kasagsagan ng sunog, isang lalaki ang tumalon sa ilog para mailigtas ang sarili. Sinubukan pang hanapin ng rescue team ang residenteng si Wilbert Silahis pero wala na siyang buhay nang makuha sa ilog. Hindi ko wala nakayanan, katatlo sa tubig Sa covered court muna mananatili ang mahigit 500 pamilyang nasunugan. Nagpaabot na ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga biktima ng sunog na nasa Malanday Elementary School. Pasado alas 12 naman ang hating gabi ng sumiklab ang sunog sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City. Mabilis na kumalat ang apoy. Umabot pa ito sa ika-4 na alarma. Matapos ang halos 4 na oras, tumambad ang 9 na bangkay sa isa sa mga nasunog na bahay. Pagdating ko dito, malakas na yung apoy. Hindi na ako makapasok doon sa loob po. Sa inisyal na ulat ng BFP, nagsimula ang sunog sa isang paupahang bahay. Nagmula po yung sunog sa siguro sa jumper dahil siyempre nag-short circuit siguro at nag-overload dahil nga doon sa siguro yung sobrang gamit ng kuryente. Aabot sa mahigit 200,000 piso ang kabuang danyos ng sunog. Nasa 120 naman ang pamilyang naapektuhan ng sunog na pansamantalang naninirahan ngayon sa seminaryo. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng sunog, nagsagawa ng infodrive ang BFP sa Agham Road sa Quezon City. Sa tala ng ahensya, bagaman mas mababa ang naitalang sunog ngayong buwan, kumpara sa kaparehong panahon noong 2014, nakakabahala naman daw ang dami ng mga nasawi. Samantala, nangunguna pa rin sa listahan ng sanhi ng sunog ang overloading at napabaya ang kandila. Kaya patuloy ang paalala ng BFP sa ilang tips kontra sunog. Lia Manialac del Castillo, GMA News.